Hindi na naman dyan nagtapos yan. Oh, may tumawag sa akin magulang. Mabuti na lang. Nakunik ako. Oh. Taga Pampanga. Oh. Ano sabi? O yung anak ko na biktima ng phone snatching. O nag-aaral. Sa Recto, hindi ko napapangalanan yung eskwela. O ngayon, nangyari, itong anak ko, naka-GPS yung phone niya. No? Nalaman niya na yung phone niya nasa Isitan Recto. Okay. O ngayon, natuntun niya. Nakuha niya ngayon yung cellphone niya, nabalik sa kanya. Buti itong batang estudyante na to, may tamang pag-iisip. Ha? May tamang pag-iisip. Bakit to? Ayaw niyang tumigil. Ha? Dahil sa nakuha niya na yung kanyang gamit, ayaw niyang tumigil in such a way, gusto niya masawata rin talaga itong nangyayaring agawan ng cellphone. So, nagreklamo siya sa admin. Itong pabibong admin ng Isitan Recto, ang sabi sa kanya, ito po'y sinumpaang salaysay, Tandaan niyo po ito, hindi ko po ito'y kwento lang. Kasi lahat ito'y opisyal. Ang sabi ng admin, wag na po kayong magreklamo sa City Hall, total, nakuha nyo naman na yung cellphone nyo. Hindi ba parang may mali doon? Ang normal, kaya hindi natutulungan ang pamahalaan na masawata ang kriminalidad dahil ang mga biktima, kapag nakamit na nila yung gusto nilang makamit, ito, bagay, nabalik sa kanila. Yung mga biktima, ayaw nang umubos ng oras para habulin yung mga suspect na gumawa sa. Yun ang normal, di ba? What is abnormal, which is dapat ang normal, is itong biktima, nakuha niya ulit yung gamit niya, gusto niyang habulin. Himbis na tulungan siya, ang ginawa sa kanya, wag na raw magreklamo sa City Hall. Dahil nakuha naman na daw yung gamit. Kung di ka ba naman kulang-kulang sa pag-iisip, imbis na dapat mong ikatuwa, dahil may mga individual pa at mamamayan na nakikiisa sa pamahalaan. Para wag maitulad yung ibang bata yung kanyang naging karanasan. Wag maranasan ng ibang bata yung kanyang naranasan na masawata itong mga kriminal na ito. Kaso, bago nangyari yun, may panawagan na ako na kayong mga mall owners. Sabi ko naman tanong, Mayor, hindi naman bawal magtinda ng second-hand cellphone. Tama naman. Tama naman. Hindi ko sinasabing bawal. Kaya lang ako tatanungin kita ngayon. Patunayan mo sa akin, alin dito sa mga cellphone na ito ay may tunay na pagmamay-ari. Pag hindi mo ko nasagot, di wala akong maiisip na ibang kaparaanan. For the meantime, ang naisip kong kaparaanan, huwag kayong bigyan ng pagkakataon na manghikayat pa ng mga hold-upper sa lungsod ng Maynila kasi nagkaroon kayo ng demand. Pinalakas nyo demand. Bakit? Ang daling maibenta yung nanakaw na cellphone. Bakit? Akalain nyo yung illegal na nakuha, maititinda ng legal. Saan? Sa mall. Yung mall may permit. Tama? Legal. Yung tindahan may permit. Tama? Legal. Ano yung tinitinda? Illegal. Ngayon, uulitin ko tanong ko. Sige, mag-debate tayo. Yung mga nagnenegosyo ng mga second-hand cellphone. Patunayan nyo sa amin, alin doon sa mga binili nyong itinitinda nyo ulit na may tunay na pagmamay-ari. Kita ninyo. Hindi talaga titigil yung cellphone snatching. Diba? Ngayon. Kaya ako, pinamindahan ko yung bagong batas. Yung lumang batas. Sa totoo, may batas sa Maynila. Bawal ang pagtitinda ng mga second-hand cellphone. 2004, kung di ako nagkakamali. Dito ba yun? Alam ko nandito yun .
Teka. Habakan na itabi. Sige, next week ipaalala ko sa'yo. Pero hindi yan. Hindi yan ang punto. Hindi yan ang punto. Bakit ko po ginagawa yun? Paano natin re-resolve ang kriminalidad kung kayo mismo mga may pera? Hinihikayat nyo yung mga hold-upper, dito nyo na ibenta, bibiling ko na magandang presyo. Easy money. Tanong. Mayor Isko, anti-poor naman yun. Meron pang comment na gano'n eh. Anti-poor daw. Dahil ang mga bumibili ng second-hand cellphone, mahihirap. Sa totoo po, ako na nagsasabi sa inyo. Pro-poor ho yun. Bakit? Sino ba madalas maloko? Nito mga pagbili ng second-hand na cellphone. Mga mahihirap. Bakit? Kasi hindi nga nila ma-afford. Tama? Akala ng mga mahihirap, nakamura sila. Ayun pala, may bahid ng dugo. Yung binili nila. May bahid ng krimen. Ang tanong, Mayor Isko, hindi naman namin alam yun. Tama. Hindi ko nga sinasabing alam ninyo. Pero, yan o ang tawag ko dyan, maling pamamaraan ng katipiran. Kaya gusto ko lang po talaga maliwanag sa atin. Sa totoo yan, pro-puro yan. Bakit? Dahil ang pinoproteksyonan ko dyan, mga mahihirap na madaling lokohin ng mga taong ito kasi nakakamura kuno sila. Pero sa totoo, illegal. Kung nabentahan ka ng nakaw, tingnan ninyo ako po, mag-aabiso sa inyo. Ito, mahigpit ko ipatutupad ngayon. Tingnan natin yung mga mall na yan. Sige. Mga tindahan, This time, may makukulong. Hindi ko na kayo parang ikikipit balikat, isasara ko lang ang negosyo ninyo. Bago ko tuntunin yun. Hindi nakinig. Buti patutuban, nakinig. Nakinig. Hindi na sila tumanggap. Ngayon, sila nagtuloy. They got our attention. Dahil sa maliit, tingnan nyo mga kababayan, maliit lang. Maliit na bagay. Simpleng idea. Patayin mo, gripo, para walang tutulong tubig sa tubo. Para masawatan natin, ang tanong, matitigil na ba ang phone snatching sa Maynila? At saka ako mababawasan. Bakit? Hindi na available Hindi na available itinda. Bakit? Sino magtitinda? Pinagbabawal sa lungsod ng Maynila. Ngayon, kung gusto ninyo, doon kayo pumunta sa ibang bayan kung saan inaalaw ang pagtitinda ng cellphone na second-hand. Di ba, GSM? Galing sa magnanakaw. Doon kayo sa bayan na yun. Yung mayor na nagsalita na pwede doon. Sige, doon kayo. Wala akong problema doon. Kasi hindi naman natin to, hindi ko naman sakop yun. Sa akin, ang pangangalaga ko, ang obligasyon ko, mabigyan ng kapanatagan ang mga magulang ng mga batang yaon. Whether sila taga Maynila o hindi taga Maynila. Yan po ang layunin nun. Pwede naman kayo magtinda ng ibang bagay. Hindi naman pinagbabawal eto, ngayon. Dahil sa maliit na bagay na yun, dinabuksan yung mga kalansay sa baul. Bakit? Napag-alaman namin, ang isitan recto, walang mga kaukulang papeles. Kaya sanay na sanay silang tumanggap ng mga illegal activities. Bakit? Wala silang pakialam sa pamamahala Bakit? Nasanay sila sa luma Kailangan kumpare lang si mayor. Kumare lang. Inuman lang sa gabi, okay na. Pwede na magnegosyo kahit walang bayad, kahit walang permiso. Hindi po. Sa totoo, namuro na nga kayo bakit? Isitan rector rin ang nahulihan ko ng illegal number scheme Yung mga video karera, mga fruit game. Naalala niyo yun? Hindi pa ba maluwag ang pamahalaan noon? Binigyan pa kayo ng pagkakataon. Sa totoo lang, yun lang, pwede ko na kayo isara. Pero hindi, kasi naawa ko sa mga empleyado. Bakit? Marami mawawalan ng trabaho Pinahiral ko pa rin yung puso ko.
Pero hindi pwedeng laging ito ang mangingibabaw. Kailangan mangibabaw ay ang batas. Oh. Bakit to? Tingnan po ninyo kung kami naging makatwiran o hindi kami makatwiran. Aba, pag vendor, bayad ng etneb sa umaga, etneb sa hapon, tako rin sang araw, may resibo ng gobyerno, nasa gitna ng init, hirap na hirap pang magtinda ang vendor dahil sa pagdidisiplina ng pamahalaan. Pero pag mahirap, nagbabayad. Pag mall, hindi ka magbabayad ng buwis. Nasaan ang katwiran doon? Oh. Kaya kinlose namin. Kahit na mabigat sa kalooban ko, na maraming mawawalan ng trabaho. Bakit? May mali eh. Oh. May mali. Sino may gawa? Empleyado? Hindi po eh. Sino may gawa? Pamamahala eh. Nino? Ng pribadong sektor eh. Pribadong kumpanya eh. No. Kaya ho napilitan kami. Yan, mangyayari yan kahit kanino. Ngayon, kami ba? Nirevoke namin. Hindi. Kinlose. Ibig sabihin, pansamantala. Ngayon, pansamantala namin close. Ibig sabihin, meron kayong kakulangan na kailangan yung tupdin at sundin sa mata ng batas. Okay? Di yan nangyari. Mga kabayan. Ngayon, bukas na ang isitan rekto. Abi, bakit? Di bayad sila ng buwis.